Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang bangkay ang natagpuan ng mga pulis. Si Ino na kaya ang bangkay o itong si Evelyn? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Makikipagbati na si Patricia kay Lilet para masalba ang pamilya nila. Hindi makapaniwala si Trixie na makakapagdesisyon si Patricia ng ganung bagay. Kaya nagpaalam na si Patricia na pupunta siya sa bahay ng mga Matias para humingi ng tawad kay Lilet sa lahat ng nagawa nito. Oras na raw siguro para alisin lahat ng galit sa puso niya. Totoo na kaya ang pakikipagbati ni Patricia? Samantala, napanood naman ni Lilet ang live video ni Cyrene na kung saan inaamin ni Cyrene lahat ng kasalanang ginawa ni Ino. Dito pa ay pinaniniwalaan ni Cyrene na si Ino lang ang may motibo para patayin si Atty. Meredith dahil gustong ipaglaban ni Atty. Meredith ang rape case na ikakaso nila. Ngunit nakagawa raw agad ng paraan si Ino. Pinapatay ni Ino si Atty. Meredith o si Ino raw mismo ang pumatay dito. Kumalat na ang video. Napanood na rin ni Trixie ang confession ni Cyrene. Kaya laking gulat ni Trixie na hindi lang pala rapist si Ino, kundi mamamatay tao din. Pinanood ni Trixie kay Patricia na si Ino pala talaga ang pumatay kay Atty. Meredith. Nagulat si Trixie nang sabihin ni Patricia na mali pala na pinagbintangan nila si Lilet. Sana raw ay mapatawad pa sila ng ate ni Trixie na si Lilet. Dito ay gulat na gulat si Trixie sa biglaang pagpapalit ng ugali ni Patricia. Natanggapin na lang daw ba ni Patricia lahat ng ginawa sa kanila ni Lilet? Wala na raw choice si Patricia. Wala na rin naman daw si Atty. Meredith kaya kailangan na nilang tanggapin si Lilet sa ayaw at sa gusto nila. Baka yun lang daw ang way para mabuo ulit ang pamilya nila. Sa bahay ng mga Matias, nagtataka pa rin sila kung kaya bang pumaslang ng tao ni Ino. Maya-maya habang nag-uusap sila ay biglang dumating si Patricia. Nagimbal silang lahat at inunahan na si Patricia na kung nagpunta lang para manggulo ay umalis na lang ito. Ngunit sinabi ni Patricia na nagpunta siya para humingi ng tawad kay Lilet dahil na-realize niya na mali lahat ng ginagawa niya kay Lilet. Hindi makapaniwala ang pamilya Matias sa biglaang pagbait-baita ni Patricia sa kanila lalong-lalo na kay Lilet. Kaya minabuti ni Ramir na paalisin na lang ng pilit si Patricia bago pa masira ang masayang araw nila. Kinabukasan, nag-aalala si Kurt dahil baka kung ano ang mangyari kay Lilet sa pag-alis mag-isa. Nagpunta si Lilet sa puntod ng ina at pinangako ni Lilet na hindi siya titigil at hindi aatras hanggat hindi pa nagbabayad ang taong pumatay kay Atty. Meredith. Samantala, pinagpipilitan pa rin ni Eira na parang may mali sa pagkakalaya ni Lilet. Ngunit sinabi ni Atty. Alo na nag-aksaya lang sila ng oras sa maling tao. At kung hindi si Lilet ang kriminal, ay kailangan nilang mag-focus para mahanap ang totoong kriminal dahil pakalat-kalat pa rin ang kriminal. Sinabi ni Eira na si Lilet ang tinuturo ni Evelyn. Ngunit malakas raw ang kutob ni Atty. Alon na baka may nag-utos kay Evelyn para ituro si Lilet. Gustong makausap ni Atty. Alon si Evelyn, ngunit nagtatago na raw ito. Nagtatago dahil nagsisinungaling o nagtatago dahil tinatago ang totoong mastermind. Maya-maya, nakita ni Eira na dumating si Calorena at Constantino. Nag-usap ang mag-asawa na hindi na dapat pa sumunod si Calorena. Nagsabi si Calorena na nawawala ng araw ang anak nila. Tapos ay inuuna pa ni Constantino ang trabaho. Kailangan raw gumawa ng paraan si Constantino dahil inosente si Ino. Ayaw raw ni Calorena na mapahamak ang anak nila. Maya-maya ay sumulpot si Eira. Agad-agad tinanong ni Eira kay Calorena kung totoo bang si Ino ang pumatay sa mati niya at kung matagal nang alam ng mag-asawa. Pinaliwanag ni Constantino na kailan lang niya nalaman ang lahat at natatakot lang daw si Ino na i-expose siya ni Atty. Meredith tungkol sa binibintang sa kanya ni Cyrene, kaya nasa crime scene si Ino.
Samantala, pauwi na si Lilet. Hinatak siya ni Ino, sinabi ni Ino na ayaw na niyang magtago dahil hindi naman siya ang pumatay kay Atty. Meredith. Inamin din ni Ino na nagsinungaling siya noon kay Lilet, kaya nagimbal si Lilet, lalong-lalo na sa pag-amin ni Ino ng tungkol kay Trixie. Hindi makapaniwala si Lilet. Ginawa lang raw ni Ino na magsinungaling sa lahat ng tao dahil selfish siya. Tinanong ni Lilet kay Ino kung ano ang ebidensya ni Ino na hindi siya ang pumatay. Nagsabi si Ino, napapatunayan niya sa lahat at kay Lilet ang totoo. Yumakap si Ino kay Lilet at nagmamadali na umalis. Samantala, pinaliwanag ni Lorena na wala talagang kasalanan si Ino, kaya gulong-gulo na si Eira. Nagalit si Eira dahil pinagkatiwalaan sila ni Atty. Meredith. Hindi na raw alam ni Eira kung sino pa ang paniniwalaan niya. Sa kabilang banda, gumawa na ng paraan si Ino para malaman kung sino talaga ang totoong killer. Hawak ni Ino si Evelyn at pilit pinapaamin kung sino ang totoong killer. Tumawag si Ino kay Lilet para sabihin na kasama niya ngayon si Evelyn at ituturo sa kanila kung sino talaga ang pumatay. Habang kausap ni Ino si Lilet ay patakas naman itong si Evelyn. Tinawagan ni Evelyn si Patricia para sabihin na hawak siya ngayon ni Ino. Nagalit si Ino at sinunggaban si Evelyn. Pilit kinakausap ni Ino ang tinatawagan ni Evelyn sa cellphone, ngunit wala nang sumasagot. Nagtataka naman si Lilet kung bakit bigla na lang nawala ang tawag ni Ino. Kaya kinontak na ni Lilet ang mga pulis para sabihin ang report ni Ino. Tinawagan ni Lilet ang number na gamit ni Ino ngunit hindi na niya ito makontak. Nag-aalala si Lilet dahil ang feeling nitong si Lilet ay kailangan ni Ino ng tulong nila. Maya-maya ay dumating na ang isa pang pulis at binalita kay Lilet na nakita na nila kung saan nagtatago si Ino. Kaya agad-agad na sumama si Lilet papunta kay Ino. Nalaman na rin ni Lorena ang nangyari sa anak dahil tumawag nga itong si Lilet kay Lorena na natagpuan na nila kung saan nagtatago itong si Ino. Hindi makapaniwala si Lorena na malalaman ng iba kung saan nagtatago si Ino. Kinakabahan si Lorena na baka kung ano na ang nangyari kay Ino. Nalaman din ni Lorena na kinuha nitong si Ino ang testigo na si Evelyn at ikwinento ito dito kay Lilet. Kaya naman agad-agad na nagpunta ang mag-asawang Constantino at Lorena sa crime scene kung saan ito nagtatago si Ino. Si Ino na kaya ang mamamaalam o napatay ni Ino si Evelyn dahil sa sobrang galit nito? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.